Dito na naman tayo sa ating manukan katambayan at ito na lang yung mga natira sa ating mga alagang manok. Konti na lang, konti na napakunti. At isa nga sa mga maaring magpalugi sa pag-alaga ng manok mga katambayan ay yung hina na yung production ng ating mga inahin. Pakain ka po ng pakain pero konti na lang po yung pinoproduce na itlog, talagang babagal yung pagrami. At pag babagal yung pagrami ay konti yung mapuproduce natin ng mga sisiw, wala tayong mapapalaki. Kaya isa sa mga gagawin po natin dito sa ating manukan ay yung pagkuha sa mga manok na matatanda na mahina na pong mag-produce ng itlog para hindi tayo malugi sa pagkain at sa oras. Kukunin natin yung mga matatanda, sa mga kaibigan natin dyan na nag-alaga ng native. Pag nakikita nyo na po na yan, unti-unti na pong nakukuha yung balahibo, ay palitan na po yung mga inahin. At sa pag-alaga ng native talaga, yung unang-unang nyo pong gagawin, yung kung halimbawa yung inahin natin umabot na po ng nasa 3 taon, ay palitan na po talaga. Hindi kumpara sa mga heritage chickens na kahit 3 taon nangingitlog pa yung mga native po, hindi po sila ganun. Kaya sa atin, yung mga matatanda, kukunin po natin yan at ibibenta po natin doon sa ating tindahan para mapagpirahan din po natin. Mabibenta din naman po kasi yan sa pangkarni. Marami pa pong bibili dyan sa pagkarni kasi o native na matatanda. Wala problema po yan. May mga customer pa nga na gusto nilang bumili po ng matatanda na inahin. At yun po yung ikakatay, kakainin po nila. Sa atin dito meron tayong mga nasa 10 siguro na mga matatanda. Kaya po yan yung mga matatanda kukunin talaga natin yan. May mga sisiyo na mga tayong mga pinapakawalan dito ngayon. At yan dahil po sa panahon, ayan, bagsak yung resistensya. Kaya mahalaga talaga sa pag-native din po talaga yung pagbabaksin. Yung mga bago na mga RTL o bagong itlog pa lang, pangingitlog, ayun po yung iiwan po natin para magtagal pa o makaproduce pa. Sayang kasi. Yan yung isa sa napansin ko po. At may mga naamoy na rin po tayo mga dito. May sipon. Isa din niya sa bantayan nyo po yung pagbaho ng yung manukan pag may lalapit. Pag may lalapit, ibig sabihin may sipon na po yan. Yung isa parang nanghina ay baka natin yan, ikatay na po natin yan at ibenta. Sayang, makakapera pa po tayo. Wala namang kung may makita lang tayo dito na nanghina, huwag nyo na po palalain bago katayin. Ako ganun yung diskarte ko po dito para magpirahan pa po natin yung mga manok na pwedeng ibenta. Yung ating manukan, paminsan-minsan lang tayo nakakapunta dito kasi sa busy po natin sa tindahan, wala na po tayong oras. Kaya napaka-importante pag nag-alaga ka po talaga ng manok ay pukusan nyo po talaga. Pero sa native naman wala naman pong problema po yan kasi yung native naman po hindi yan kasing hina din po ng mga heritage chickens na pag pinabayaan nyo po ng saglit talagang madami pong magkakasakit. Sa native makakasurvive po yan, mas mataas po yung resistensya nila kumpara po sa mga heritage chickens. So, sa mga kaibigan natin dyan, pag-isipan talaga kung ano po yung pag-alagaan po natin ng mga manok para hindi rin po tayo magsisisaw ni. Yung pabo naman natin, yan, nag-iisang lalaki na lang. Kakatayin din po natin yan kasi yung kapatid niya, nakastahan niya, ma-inbreeding din po yung kanyang yung mga sisiw. Pag na-inbreeding po yan, talagang hihina po yung resistensya din po ng ating mga produce po na sisiw. Babagal yung paglaki, hindi po malaki. So yan yung resulta din po sa inbreeding sa mga hayop. Yan, pag nagkataon, masarap na din po yan, mga nasa 5 to 6 kilos. Napaka na po, tumataas na yung ating tumutubo na talaga yung ating mga madidagwa. Balang araw din po natin yan, mapaggamitan din po natin na pakain sa ating mga alaga, lalo na hindi tayo susuko dito sa pagpaparami. May mga sisiyo talaga na tamaan. Yung pabo naman natin kung saan saan na po yung nangiitlog, gaya po yan
Diyan siya ng itlog, diyan din po siya naglimlim. May mga itlog dito na nahulog. Hindi ba yun maiwasan. Sa mga sisyo natin dito, pinakawala na po talaga at nasa 2 months na. Ano. Okay naman yung iba, walang sakit. Pero pag napakawala ka ng ganito, importante talaga sa pagbibigay din po ng antibacterial para may mainom din po sila, lalo na sa aga. Pinakamagandang ibigay po sa aga, kunin nyo lang yung tubig paggabi para kinabukasan iinom talaga yung mga manok, mga sisiyo, at mga bacterial flushing, kumbaga bacterial flushing yung mangyayari po pag ganun yung diskarte. Pag nakapikit ng isang mata, ibig sabihin parang may problema na po yan, o pwede po natin gawa ng paraan. Ayan, papikit-pikit. So ito yun naman yung sisiyo. Malaki na din po. Pinasama natin sa inahin, malulusog na rin. Ayan. Isa yan sa kagandahan, natural heater yung ating inahin. Malinis-linis na rin po yung ating manukan dito. So sa ngayon, pure feeds muna tayo sa ating mga alaga kasi nabisi talaga tayo. Wala na kasing klase. Dati nakakakuha tayo ng libreng pagkain, yung tira-tirang pagkain sa kalenderya. Ngayon hindi, kasi hindi sila nakaluto kasi walang klase. Summer, babalik naman tayo kukuha ng libreng pagkain once na open na naman yung klase. Madami customer yung kalenderya. Yung ating pader, yung haligi, wala na. Wala pa 1 taon, bagsak na. Napakalaga din po talaga na kung ano po yung pader nyo po ay yung matibay talaga. Yung sa atin temporary lang naman po kasi ito. Sa mga magpapaganito, napakaganda talaga yung kawayan dapat. Yung kahoy na matitibay. So ito yung mga nakuha natin, libre din naman po yan. Sa gilid-gilid natin kinuha. Hindi kasing tibay. Inaayos ni Arjun yung ating haligi katambayan. Bagsak na kasi. May mga galimlim dito, John. Wala. May mga itlog lang. Ito yung natin. Manukan. Update. Hanggat kumakain yung mga sisiyo natin na papikit-pikit, makaka-recover rin yan. Yan kita nyo po. Mataas na yung ating malilagwa. Yung iwan na po natin dito sa ating mga manok, yung mga tandang, may mga nagdi-deliver naman po ng mga tawag nito binibenta sa atin doon. Nagbabayin sila po tayo sa ating tindahan. Kung ano mga yung mga bata na mga manok na inahin, babae, yun yung po yung iwan po natin at ipaparis na naman po natin dito. So ganun yung diskarte. So yan lang po ngayong araw. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin dyan, mga napadaan, mga napanood, bagong subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakaraking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!